Sinalubong din ng protesta maging dito sa Pilipinas ang nalalapit na pag-upo ni Trump bilang 47th US President. Nagbabala ang ilang grupo, banta raw sa kapayapaan ng Pilipinas ang second Trump presidency na ito. Yan ang agenda report ni Hannah T. Tinapakan at pinunit ng mga nagpoprotestang ito ang imahe ni Donald Trump isang araw bago ang kanyang pagbabalik sa White House. Bit-bit ang mga placard. Iginiit ng bagong alyansang makabayan ang pagtutol nila sa bagong termino ni Trump na anilay banta sa kapayapaan at soberanya ng bansa. Isang madman's foreign policy ang punto de vista ni Trump. Isa siyang expansionist dahil sa ilalim ng kanyang US first policy ay gagawin niya ang lahat para siya ay makinabang 10 ng pagkontrol sa ekonomiya ng mas maliit na bansa. Kasama na ang pagpapanawak ng kanyang mga neokolonya. Nagbabala ang mga nagpoprotesta ng posibleng mas mabigat na US military intervention sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Merong 9 na EDCA sites sa bansa. Ito ang lokasyon ng mga tropa at kagamitang pandigma ng US para sa disaster response at defense capabilities ng Pilipinas. Ang mga base militar umanong itinatayo ay hindi lang banta sa soberanya, kundi pang-eengganyo rin ng digmaan sa rehiyon. Naasahan natin na under the Trump presidency, titindi ang rivalry ng Amerika sa kanyang mga karibal. At gagamitin niya ang Pilipinas para maglunsad ng conflict, war hysteria at kaguluhan dito sa Asia-Pasipiko. Nanawagan din ng mga grupo sa Marcos administration na huwag magpakasunod-sunuran sa US at pairali ng isang independent foreign policy. Dapat daw pagtuunan ng bansa ang pagpapalakas ng sariling depensa at pagtutok sa regional alliances nito. Kasabay din ng pagpasok ni Trump, maaaring magdulot ito ng pangamba sa halos 4 na milyong Filipino-American, dala ng ipinangako niyang mahigpit na anti-immigration policies. Nasa 309,000 ang undocumented Filipinos o TNT sa US na posibleng ma-deport pag upo ni Trump sa pwesto. Hindi lang sa Pilipinas sa mga protesta, libo-libong Amerikano ang lumahok sa People's March sa Washington, D.C. para ipahayag ang pagtutol sa ikalawang termino ni Trump. Nagmarcha sila mula sa White House patungong Lincoln Memorial. Katulad ng sa Pilipinas, tinutuligsa nila ang plano ni Trump na magsagawa ng mga malawakang immigration raid. There's a whole bunch of very worrisome things with the Trump administration. Obviously, it's a very if you look at the academics, it is bordering upon fascism. So that is very concerning, you know, as an American. I think the really main issue is climate change. So he's a climate change denier, and he's really in favor of fossil fuels. Daan-daang protesta ang ginaganap sa buong Amerika at inaasahang magtutuloy-tuloy ang mga ito hanggang sa inaugurasyon ni Trump na tataon sa Martin Luther King Jr. Day. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.